Ang pagpupulong sa Jerusalem. May mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Hindi ito sinang-ayunan ni Pablo at Bernabe at naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Kaya nagkaisa ang mga mananampalataya roon na papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang iba pang mga mananampalataya sa Antioch para makipagkita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia tungkol sa bagay na ito. Kaya pinapunta ng iglesia sina Pablo. At nang dumaan sila sa Phoenicia at sa Samaria, ibinalita nila sa mga kapatid na may mga hindi Hudyo na sumampalataya kay Kristo. Nang marinig nila ito, tuwang-tuwa sila. Pagdating ni Pablo sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia, ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia. Ibinalita nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Pero tumayo ang ilang mananampalatayang miyembro ng grupo ng mga Pariseyo at nagsabi, "Kailangang tuliin ang mga hindi Hudyo at utusang sumunod sa kautusan ni Moises." Kaya nagpulong ang mga apostol at ang mga namumuno sa iglesia para pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, tumayo si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, alam ninyo na pinili ako ng Diyos noong una mula sa inyo para ituro ang magandang balita sa mga hindi Hudyo, nang sa gayoy makarinig din sila at sumampalataya. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawat tao, at ipinakita niya na tinatanggap din niya ang mga hindi Hudyo, dahil binigyan din sila ng banal na espiritu, katulad ng ginawa niya sa atin noon. Sa paningin ng Diyos, tayong mga Hudyo at silang mga hindi Hudyo ay pare-pareho lang, dahil nilinis din niya ang kanilang puso nang sumampalataya sila. Ngayon, bakit niyo sinusubukan ng Diyos? Bakit niyo pinipilit ang mga hindi Hudyong tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan na kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo ay hindi makasunod? Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. At ganito rin naman sa mga hindi Hudyo. Nang marinig nila iyon, tumahimik silang lahat. At pinakinggan nila ang salaysay ni Bernabe at Pablo tungkol sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan nila. Pagkatapos nilang magsalita, sinabi ni Santiago, "Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unang pagtawag ng Diyos sa mga hindi Hudyo para may mga tao ring mula sa kanila na maging kanya. Ito'y ayon din sa mga isinulat ng mga propeta noon, dahil sinasabi sa kasulatan, pagkatapos nito babalik ako, at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho, para hanapin ako ng ibang tao, ang lahat ng hindi Hudyo na aking tinawag na maging akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. At matagal ko na itong ipinahayag." Sinabi pa ni Santiago, "Kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan, dahil ito'y itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na imoralidad, at huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Ito ang mga utos ni Moises na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon ang kautusan ni Moises ay binabasa na ng mga Hudyo sa kanilang sambahan tuwing araw ng pamamahinga. At itinuturo nila ito sa bawat bayan."